Alright guys, what's up guys? May pag-uusapan tayo guys, bali sa nakaraang mga linggo ay may nag-viral na isang sampagita vendors sa isang gwardiya. So ngayon pag-uusapan natin guys kung paano natin maiwasan na mapasama tayo sa duty natin, no? Kasi yan ang palaging magiging kuan ba, yung hindi ka aware kung ano dapat mong gawin, kaya minsan nakakagawa ka na, no, nakakahakbang ka ng mga medyo foul ng konti. Okay? So, tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Redels TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? Kung bago pa kayo sa channel ko guys, at magugulat kayo may lalaking mahabang buhok nagsasalita, kasi minsan napagkakamalan akong babae sa na-comment ng video ko eh. Kala nila babae ako. Hindi ho, lalaki po ako. At baka magulat kayo na may isang nagsasabing security officer at security guard, pero mahaba buhok at medyo may earrings, nakasando, para nakikipag-inuman lang. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po ako retired. At ito yung mga pakay ko na maibigay ko po yung aking mga kaalaman, mai-share ko sa mga batang mga magagwardya o kaya sa mga taong hindi alam kung anong buhay ng mga gwardya. So, sa aking mga karanasan, sa aking napagdaan ng mga training, marami kasi ako napagdaan ng training sa mga kumpanya pinagdudutihan ko. Siyempre, sa training din ng gwardya na mga licensure na process na nadaanan ko, na pag-training, sinishare ko po sa aking channel. Ayan, yung channel ko, yan. So, yung pag nandyan na kayo sa channel ko, guys, pindutin nyo po yung playlist. Pag napindutin na yung playlist, guys, yan ang lalabas, yan ang lalabas. So, pumunta lang kayo dyan sa Security Guard Matters at makikita nyo yung mga video regarding sa mga gwardya. Ngayon, kung magtatanong kayo, sino ba itong tao na to? Ano bang pagkatao na itong nagsasalita sa harap namin? Marami tayong video guys, dyan guys, na magbibigay sa inyo ng idea kung sino ako. Gusto nyo ako makilala, anong pagkatao ko? Marami akong video dyan na mabibigay sa inyo naman, dalawin lang ninyo yung mga video dyan. Wala naman bayad dyan guys, manonood lang naman kayo dyan, walang bayad. Makikiusap lang din ako kung may mga na-encounter kayo mga patalastas, mapanood nyo ng buo guys, parang reward nyo din sa akin ba sa paggawa ko ng mga video. Kahit paano, sana kahit paano makatikim man lang ako ng isang kape sa mga video ko. Pero sa ngayon, wala pa akong natitikman talaga sa YouTube channel ko, kasi kung mapapansin nyo, ang mga view ng mga video ko ay nagulat nga ako sa huli kong video regarding doon sa viral eh. Umabot ng 4,000. Sabi ko, bakit umabot ng 4,000 to? Anyway, hindi ko inasaan yun. Thank you sa mga nagbigay ng attention, panahon sa pagpanonood sa video ko. At super naman, positive yung mga comment nila. At nakikita ko sa mga social media na medyo nabibigyan na ng pansin ang security guard, nabibigyan na rin ng tinatawag na nakukuha na rin yung kanyang side ba dahil sa mga pressure siguro na mga gumagawa na action, mga reaction video. At isa na rin ako doon na nagbigay kasi nga naintindihan ko yung kalagayan ng security guard. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon, anong dapat mong gawin kung ikaw isang security guard na hindi ka mapasama sa duty mo? Kasi kadalasan talaga guys, napapasama ang isang security guard. Napapasama tayo. Talagang kailangan maingat tayo sa mga galaw natin. So, bago ko ipagpatuloy itong ating topic, gusto ko lang introduce sa inyo yung video na yan. Yung video na yan. 2 taon na po yung video na yan, guys. Walang nanood. Siguro may naka-view dyan, mga 400 lang yata. Yan ang tinutukoy ko na anong dapat mong gawin. Sana madalaw nyo yan para maintindihan nyo. Kasi ang aking channel guys ay nagtuturo ako ng mga basic self-defense. Basic lang naman kasi hindi tayo advanced kwan eh. Yung paano lang tayo makikipaglaban ba kasi bilang gwardiya. So tinuturo ko yan mga
pag-uugali ng gwardiya, mga dapat gawin, tulad ng mga topic natin ngayon. So, ano ba ang dapat natin gawin para hindi tayo mapasama sa ating duty? Kasi napapasama tayo mga gwardiya eh. At ilalagay natin sa maayos ang ating sarili para hindi tayo masilipan. Tulad nung nangyari sa viral, nasilipan yung gwardiya eh. Kasi may action siyang masakit sa mata ng mga tao na hindi rin nakakaintindi sa buhay ng isang security guard. So ito yung topic natin dito. Na-promise ko to sa aking video na ilalabas ko itong video na to para maging awareness sa mga bagong gwardiya at sa mga hindi gwardiya dyan na basta na lang nila hinusgahan ng gwardiya at sa mga tao din na napakababa ng tingin ng gwardiya sa gwardiya. Alam ko mababa ang tingin eh, kaya ganun na lang binabastos yung minsan yung trabaho ng gwardiya. So I hope na makabigay sa inyo ng impormasyon to para maging aware kayo sa buhay ng gwardiya. So, anong dapat natin gawin first para hindi tayo mapasama sa ating pag-duty ng security guard? Ang una guys ay huwag unang iwasan natin bilang gwardiya sa duty natin ay huwag tayong makipag-sagutan. Ano bang sagutan? Yung bang makikipag-agrumento ka pa sa kausap mo na gusto mo pang ipaliwanag yung side mo at lalo ka nagpapaliwanag, lalo kang mapapasama. Nangyari sa akin guys, kasi ganito yan. Once na sumagot ka at mayroon ka mababanggit na salita, ang palaging bato sa inyo palagi, bato sa atin palagi, kami mga gwardiya, ay bastos ka. Yung bastos ka masyado, ganun. Kasi, siyempre, minsan, pag nabara mo yung kausap mo, nabara mo siya, masakit sa kanyang pride yun eh. Gwardiya ka nga lang eh. Gwardiya ka lang. Ganun ang palagi nilang bato. So, nangyari sa akin yan guys, nung na-assign ako bilang officer, nakabaro ako nun ha, na-assign ako, ikikwento ko lang to kahit na medyo tumaba tayo. Nakabaro ako nun, tapos naka-assign ako sa tiller. Dun sa tiller na pinagdutihan namin, bawal kasi mag-standby yung mga matapos na magpi-payment ba, natapos na siya magbayad, bawal na siya magtambay doon. Kaso lang may isang donya ang datingan, donya siya, kasi alam ko may kumpanya siya, nagbayad siya doon. So nagbasa siya ng dyaryo ba. Since ako naman ay na-intimidate ako din, donya eh, may mga earrings, may mga alas, may kuwan. So na-intimidate ako, so pinabayaan ko siya doon sa gitna. Kaso lang yung empleyado na naka-assign doon sa tiller, kumindat na sa akin na gumana ba yung mata lang ba, mata sa mata lang, gano'n. Tapos, so nilapitan ko na. Paglapit ko, sabi ko, ma'am, excuse me po, good morning ma'am, sabi ko, mayroon pa tayong babayaran, sabi ko, ano. Tumingin lang siya sa akin, gano'n. Tumingin lang siya sa akin na hindi nagsalita. So, siyempre, dinaan ako sa tingin. So, sabi ko, ma'am, kasi po, kung wala na po kasi tayong transaction, pinagbabawal kasi pong mag-standby dito sa loob ng area. Nagalit na siya kasi siyempre ang feeling niya ay pinagdudahan siyang masamang tao. Ganun ang feeling niya. Ano akala mo sa akin? Gaganon siya. Siyempre, doon niya nga datingan niya eh. Ha? Gagawa ng kasamaan dito sa paligid. Gaganon siya. So, hindi naman po ma'am. Bali, regulasyon na po kasi ng company. Sabi yung ganon. Nagdadagdag na siya. Ikaw, stop. Kami nagpasweldo sa iyo, minaliit na ako ng minaliit. So, umatras ako. Pinabayaan ko lang siyang magsalita. Kasi nga, knowledgeable ako eh. Alam ko. So, hanggang ang dami niya nang sinasabi na masasakit, tinanggap ko yun. Kasi hindi na nga dapat tayo makipagsagutan. So, ngayon, sabi niya, bastos yung bunganga mo, gumanon siya sa akin. So, ako, nakanti talaga yung aking damdamin at sa aking pride. So, sumagot lang ako na, ma'am, wala naman pong binanggit na kabastusan sa inyo. Lalong nagalit. At yun, lalong nagalit, pumunta siya agad sa opisina namin, doon sa commander namin, at nalaman ko lang yung conversation nila ng commander ko at saka yung babae dahil sa kasama ko rin officer na nandun sa loob. Pumasok doon at sinabi na asawa na siya ng retired colonel. Since yung aking commander ay retired din na police, so parang siguro inisip niya kuan sila yung tinatawag na mayroon silang connection na kuan mangyayari relation. So
Sabi niya, bastos yung gwardiya mo doon, yung nakabarong doon, walang training yon. Siguraduhin mo walang training, sigurado walang training yan, bastos siya magsalita. Ang dami niyang sinabi na mga kuan na kwento para mapasira yung damdamin ko, ayon sa pagkatao ko. So nagtagumpay talaga siya, ginawa, nadimot ako, at ginawa akong parking guard. Nag-uniforme ako, hindi na ako barong, at balak pa akong i-RTO ng aking commander, mabuti na lang, yung mga empleyado, yung manager doon sa department na pinagdutihan kong teller, nasa lubong ako kasi may sasakyan siya, doon ako inassign eh. Sabi, Uri, bakit nandiyan ka? Ay ma'am, kasi yung babae nung nakaraan na nagkuhan, skandalo, nagreklamo doon sa commander ko, at ginawa, dinimot ako. So, bakit ganun? Nagtrabaho ka lang naman, ba't ikaw patuloy ang naparusahan? So, ang ginawa nila, gumawa sila ng sulat to justify na gumawa lang ako ng trabaho. Anyway, hindi ko na palawigin yung kwento kasi hahaba tayo. Yun ang sinasabi ko na pag nakikipagsagutan ka, konting salita mo lang, ay magiging bastos ka na sa one. So, hanggat maaari, huwag tayong makikipagsagutan, huwag tayong makikipagngatuwiran sa kanila. Pabayaan mo lang sila magdadadakdak kasi nga, the more na marami kang sasabihin, the more na marami silang gagamitin para sa atin. Okay? So, conversation yon. Talo tayo doon, mapapasama tayo doon kung reklamo kasi reklamo, okay lang sana kung malalaman ng taong bayan na anong punot dulo at kahit makamerahan man lang, pero hindi ganun ang sitwasyon. So pagdating sa reklamo, especially kung talagang may estado yung tao, negosyante, mayaman, nagbibigay ng income sa kumpanya, tapos, di ba, sino kakampihan? Talaga yung taong yung kasagutan mo, tayo, sabi, gwardiya nga lang tayo, ganun ang palaging kuhan. So, yun ang unang number 1 na para hindi tayo mapasama, wag na tayo makikipagsagutan. Okay? Pangalawa natin, ang gagawin ay, wag na gagawin para hindi tayo mapasama, ay yung mag-extend tayo ng part ng ating katawan tulad ng kamay at yung paa. Tulad ng viral video, alam kong hindi sinadya ng gwardiya, pero napasama siya dahil umixtin yung kanyang paa. Umixtin yung kanyang... Guys, tapusin nyo itong video kasi para maintindihan nyo ang ibig kong sabihin So, tayo mga gwardiya, wag nating i-extend natin kamay at yung paa. Wag talaga. Mapapasama tayo para ma-extend mo lang yung paa mo kahit hindi mo sinadya or kaya pinangkuan mo lang. Basta i-extend mo lang. Kamay mo, iganon mo lang. Kasi pwedeng, lalo na ngayon, lahat ng tao mayroong camera ngayon. So, ma-extend mo lang yung kamay mo ganon. Retaliation na yun o kaya nagbigay ka na lang offensive doon sa taong kuwan. So, mapapasama tayo talaga doon, guys. Tulad nga nung viral video na-extend niya yung paa niya. So, hindi yun sipa Kahit sabihin mo, kahit sinong tingnan mo, hindi sipa yun, parang depensa yun, na itulak niya yung bata. Pero dahil nga, bata daw, o alam mo na ang utak ng mga Pilipino, teleserye na utak. Okay guys, teleserye kasi utak natin mga Pilipino Yung, doon tayo sa parang piling api. Piling api yung mga kuwan. So kung tayong gwardiya ay mag-extend na ng kamay at paa, tapos tayo, mapapasama tayo guys. Kasi wag nating gawin na extend natin. Tapusin yung video para maintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Ano mo nag-extend? Baka ang dami na nagtatanong dyan habang nanonood, naiinis na sa akin. Huwag tapusin nyo mo ng video. Nasa pangalawa tayo, no? Pangatlo, wag tayong mag-opensa. Wag tayong mag-opensa. Anong ibig sabihin wag tayong mag-opensa? Tulad ng gwardiya na nangyari sa viral, nag-open siya. Sinira niya yung paninda ng bata o nung babaeng viral na Sampaguita Mindors. Umupinsa siya, kaya sabi ko huwag kayong mag-extend. Huwag kayong kanang pa kasi pag upinsa, tingin ng tao nag-upinsa ang gwardiya, sigurado, lalo kung nakamirahan, okay na sana kung hindi makamirahan kasi binibitangging, wala naman akong ginawang ganun. Pag na-opera, tulad niya nag-upinsa siya, pinunit niya sinira niya yung paninda ng bata, naging masama ang imahe mo. Mapapasama ka talaga. Napasama siya. Doon lang naman siya binutasan yung gwardiya Bakit mo kasi pinunit? Kasi alam mo na ang mga Pilipino, teleserye tayo Teleserye tayo mag-isip Teleserye tayo mag-isip na
pag api-apihan na yung kuan, ay nagre-react na tayo. So, nag-opensa yung gwardiya. Wag na wag tayo mag-opensa, guys. Kaya nga sabi ko, wag kayong mag-extend ng kamay. Eh, kung magtulak ka pa, lalo na kung sumuntok ka, o kaya sumampal ka, tapos ang lahi natin, guys. Kahit sabihin mong, ikaw yung nangyari, tapusin yung video para may makamakon kayo, no? May mapulot talaga yung diskarte. Kahit ikaw pa ang naapi sa sitwasyon na yun, kung nag-opinsa ka, tapos ang lahi natin. Baka may nanonood ngayon dyan, Boss! Paano kung na nga, masaktan na tayo? Kung ano bang dapat yung gawin? Hintayin nyo yung video kasi mayroon tayong kuwan dyan, panglaban sa mga kuwan. So, wag na wag tayo mag-opinsa. Kailangan maging timpi tayo, wag tayo mag-opinsa sa sitwasyon. Huwag kang sumuntok, huwag kang sumampal, huwag kang manira ng anuman kasi nga mapapasama tayo. Kahit sabihin mong ikaw pala yung naapi, pero nakuhanan ka ng video, maraming video. Ang video ngayon guys, pwedeng putol-putulin eh. Yung portion lang na medyo nang-api ka, yun yung i-upload, i-reels lang yun eh. Alam mo kasi ang mga tao ngayon, naghahangad na mag-viral. Kasi kung mag-viral ka nga naman, million views ka. Di ba? Tulad ako, ang dami kong papansin ng mga video, hindi ako napapansin eh. Ayoko rin mabiral na to the point na mapasama ako. Ayoko. Sa totoo lang, gumagawa ako ng video, ng mga content kasi nga, gusto ko lang naman makatikim ng konting kape. At siyempre, makatulong na rin sa mga kapwa ko na magagwardya, yung tulad ng mga taong walang kalam-alam sa buhay ng gwardya. So, kaya ko ginagawa. So, yung iba, marami ngayon, pinuputol-putol yung video, mapapasama tayo pag nag-upinsa tayo. So, tulad nung ginawa nung gwardya, nag-upinsa siya. Kaya napasama talaga siya ng gusto. Mabuti na lang na pressure siguro yun din yung kuan, napaliwanag. Tulad ko, gumawa ko ng content nung para sa gwardya. Yung ibang tao, naliwanagan. Ay, kaya pala naman nagawa ng gwardya yun. Pero at the end of the day, palaging binabanggit, bakit siya namumunit? Bakit niya sinira yung paninda ng bata? Bakit niya sinipa? O, di ba? Nag-extend siya ng pae. Okay. So ngayon, ang tanong nyo, paano boss kung nasasaktan na kami? Ganit, dito tayo sa pang-apat. Yan yung video na yan, guys. Yan yung video na 2 taon na yung video na yan na ginawa ko. So, wala nanood. So, kung may nanonood man, kung yung nakapanood na gwardya, na tao, alam nila yon. Dito yung ganti natin. Ang tawag doon, black open. So, ano yung black open? Hindi black na black itim, ha? Black yung nanangga ka. Okay. So, ganito yan. Tulad ng babae, may mga black na ikaw yung kunwari nasasaktan, pero opensa pala yun. Parang ganti dun sa kuan. Ganito yan guys ha. Dito na tayo gaganti na kunwari api tayo. So, tulad ng babae sa Bindors, pinagpapalo niya yung gwardya. Alam mo, ang dapat mong gawin dun, binalak mo yung kamay niya para siya ang masaktan. Palo siya. Ganon. Hindi ka i-extend na, wag ni, ganun ka. Pero pag tinamaan ka nito, siya nasasaktan. Magkaano lang naman yung braso ng babae, di ba? Maliit lang na malambot lang yung babae yun eh. Maliban lang kung nag-aaral ng karate yun. Yun yung tinatawag na black offense. Nagdepensa ka, kunwari nag-black ka, pero siya ang nasaktan. Doon, ang tawag doon ay sikretong ganti. Tulad niyan, mayroon kang kaharap na susuntukin ka. Gwardya ka, susuntukin ka. Lalaki, malakas na lalaki, susuntukin ka ganun. Hindi ka magigipagsuntukan. Ang gagawin mo, magbablock ka lang. Anong block ba? Kunwari, susuntukin ka ganun. Ito ang ikuan mo. Ayan o. Pag tinamaan ng kamao yan, siguradong pila yan. Pag tinamaan ng kamao yan, siguradong pila yan. Ganon, gaganon ka, sir. Huwag naman. So, ikaw yung api. Dahil wala kang ginawa eh. Kundi nag-block lang, pero hindi mo alam, hindi nila alam, na nag-block ka para maging opensa sa kanya. Ma-opensahan mo siya. Pero wala kang ginawa. So, lahat ng detalye guys, kung gusto nyo malaman, sample lang yon, nasa video na yan, para malintindihan nyo. Kasi, ang tawag dyan, basic self-defense sa mga gwardya. Ako guys, yung misis ko, sinusuntok din ako niyan eh.
Sinusuntok ako ng misis ko. Nagagalit sa akin. Binablock na yung misis ko. Nagba-block ako, ganun. Kaya yung kamay niya na ganun, kinabukasan, sakit daw dito niya. Kasi bakit? Nagba-block ako sa kanya eh. Kaso lang, nung mga huli guys, marunong na rin eh. Dito na sa mata ang target niya eh. Gago! Anyway, ganun yun. Magba-block opens ka, ganun. Block opens ang tawag doon. So kung gusto niyo maintindihan guys, paano ang proseso ng block opens, blocking, maguan, ay panoorin niyo yung video na yan. Ayan. 2 taon na video na yan guys. Kaya sabi ko sa inyo, marami akong ginagawang mga video na tinatawag pattern para mag-survive sa pag-duty ng gwardiya. Tulad na pinag-usapan natin na hindi ka mapasama sa duty mo. So, ganun yung guys. So, yung babae na yon, kung hindi ka nag-extend ng paa, hindi ka na o kaya nanguan sa'yo, kung sinangga mo yung kamay niya dito na ganun, sigurado baka mapilay pa yung kamay niya, mabalik pa. Ang lakas ng hampas niya yun. Kaso lang, hindi natin, ang sinaglag ng gwardiya, yung dulo ng kamay. O kaya yung pinakasampagitan, kaya nagkalkalti sa bita. Pero kung sinangga niya yun, yung kamay mismo ng babae, malamang, sige, kahit anong video mo, wala namang ginawa yung gwardiya eh. Pinalo nga siya, pero hindi niya alam. Yung kamay niya pala, sa kakahampas niya, sa gigil niya, napilay, baka mabali pa to. So ano, ikakaso sa'yo, wala ka namang ginawa, kundi nang nalaglang. Pero ikaw naman, gwardiya, kailangan patibayin mo yung mga dito mo. Yung mga kuan, kailangan mayroon kang kuan. Kasi, kaya nga self-defense, hindi mo pwedeng. Kailangan yung muscle mo, malakas din. May tibay din, okay? Huwag yung puro ka inom, puro ka bisyo, ano? So, saan na ba tayo? Sa pang-apat na tayo, no? Pang-5, huwag mong hawakan yung baril mo o bubunutin o lalo na kayo tututo. Batay tayo dyan, mapapasama ka talaga. Habang nakikipagtalo ka, wala naman threat. Walang threat ba? Wala ka naman nakitang baril dun sa harap ng kausap mo, kuan mo. Huwag mo hawakan. Ganun-ganun ka pa. O kaya, minsan, pumasok ko sa building ba? Yung building, hindi niya alam na, naging empleyado rin kasi ako sa Makati. May bagong gwardiya, alam ko bago, hat na hat siya. So, kami mga empleyado doon, bawal kami pumasok sana kung walang ID. Nagkataon na pagbaba namin mga office mate ko, nabiiwan namin yung ID namin. So, pabalik na kami. Sabi namin, sir, pasensya na kasi yung ID namin naiwan sa taas. Hala, ang gawa niya, nagalit siya, may hawak pa siya ditong, hawak-hawak niya pa yung baril. Parang nananakot. Di siyempre, dati akong opisina ng gwardiya eh, ginanon niya ako eh. Di, bumaba ako doon sa, ano ba yung gwardiya niya doon? Hindi man lang marunong makipag-usap ng, tinatawag na diplomasya. Hawak-hawak niya yung baril, parang gusto niyang bunutin. So, sabi ko, sir, pakisabihan niyo kasi nasa entrance yan. Ganon. So, siguro, hindi ko sinabing sinumbong ko sa inyo para tanggalin yung gwardiya. Ang sabi ko lang na mabigyan siya ng maayos na yung diplomasya, huwag mo hawakan yung baril mo habang nagkipag-usap ka. Kahit sabihin mo hindi ka nagsalita, kung gaganon ka, sige, umamba ka ng ganon. Kung hindi ba papangit tingnan, mapapasama ka talaga. Lalo na kung bunutin mo yung baril mo. Patay tayo dyan. Lalo na kung itutok mo, lalo na yun. Mapapasama ka, boy. So, wag mong gawin yon. Yung gesture ng iyong sarili, wag mong parang gusto mo makipag-uan. Kasi may mga gwardyang hot na hot eh. Galit o kaya yung mga gwardya na punong-puno ng problema. Nangyayari din man sa akin yan. Sobrang puno ng problema. At yung mga gwardya talagang may problema sa love life, asawa or girlfriend. Yan ang pinaka mabigat na problema ng gwardya. Buryong utak. Yan. Kaya yung mga mga kuan. So, ganun, wag mong hawakan yung baril mo. Yan ang pang-5 na para hindi ka mapasama sa duty mo. Okay? Diplomasya pa rin. At yun na nga, wag mong kuan, wag mong gawin yung mga pinagbabanggit ko sa iyo para hindi ka mapasama. Kasi tulad ng gwardiya na viral, nag-open siya nag-extend pa siya ng paa niya, although hindi siya sipa yon, pero pinagpipilitan ng ibang tao na sipa kasi hindi mo naman ma-please lahat ng tao. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan, damdamin, pagkatao, may feeling api, may feeling hindi open-minded. So, nag-extend ka. Ngayon, kung hindi ka nag-extend, hindi ka sumipa, hindi ka nag-opens,
Wala sila masabi, wala namang ginawa yung gwardiya para mag-react ka ng gano'n, di ba? So yun tandaan mo. So napanglima tayo. So okay na, wag na hawak-hawakan yung baril, wag bunutin na ang baril is last defense. Last option yan in case talagang nandun na yung threat ng tinatawag na delikado na kalagayan. Okay? So, pang-anim na tayo guys. Yung pang-anim may tinatawag na Bruce Lee motto. Ano ba yung Bruce Lee motto? Sino nakilala kay Bruce Lee? Bruce Lee motto ay don't let your eyes out of your opponent. Ang ibig sabihin, hindi opponent na kalaban ha. Yun lang sinabi niya na ikaw, gwardiya, pag once na may kausap ka, kuwan ka yung parang kuwan, wag mong alisin yung mata mo sa taong kuwan mo. Kasi bakit? Tulad kung nakikita mo sa una kong video, yung gwardiya, binato ng bata ng isang ganon. Binato siya. Tumalikod siya eh. Dito sa tinamaan, no? At pinagtawanan pa siya ng mga bata. Bugs! Gumanon pa yung mga bata. Alam niyo ba kung gaano kahasilan to? Pag tinamaan to? Buti na lang, parang hindi na tinag yung gwardiya at hindi mo alam na may tinatawag na after, kuwan ba, yung may epekto siya. Hindi mo alam lang. Kasi alam mo namang ulo to. Ayan, pag inanong mo nga yung ulo mo, nakakahilo. Kasi tumalikod siya. Huwag na huwag kang tumalikod. Baka may panaksak pala yung kalaban mo o yung kasagutan mo. O kaya may bigla palang hugutin yan. O kaya bigla kang paluin. Huwag na huwag kang... Ganon din nangyari dun sa gwardiya na yung skateboarder na tumalikod siya. Hinambahan siya ng ganon ng skateboarder. Oh. Kung tamaan ka rito, skateboarder matigas yun. Kasi tayo mga gwardiya, kung maagribiyado tayo, wala lang sa mga tao. Maliit nga tingin sa atin eh. Wala lang, wag lang yung mapatay ka. Wag lang yung masugatan ka ng obvious na kuwan. O hindi magre-react yun. Mayroon ba kayo nakitang gwardiya na nasimpati yung gwardiya? Wala. Diba? Kahit nasaktan ka dyan, walang kuwan. Diba? Pero kung subukan mo makagawa ka ng tinatawag na maling galaw mo lang na maliit, pwedeng palakihin ng madlang pipulihan. Di ba? So, yun yung iiwasan natin para hindi tayo mapasama. Hindi lang yung galaw mo, pati yung sa huli na, yung mata mo, huwag mo ialisin doon. Kasi kung ikaw naman na bigyan ng kuwan, mapasama ang kalagayan mo. Di ba? Nasaksak ka, yun naman, napalo ka, napasama ka pa rin. Hindi yung napasama ang sitwasyon mo. Tandaan natin guys, di bali ng maartiyo tayo. Yung mga artiyo, yung di natindihan yung ano ay artiyo, may video ko dyan, hanapin na lang ninyo sa playlist. Di baling maartiyo tayo, basta wala tayong kaso. Di ba? Ang problema, kung maartiyo tayo, may kaso pa tayo. Tulad nung viral video, kung nagkataon na underage yung bata, yung babae, child abuse agad ang harapin mong kaso. Pwede kang kasuhan ng mga human rights kahit tayo magkaso yung mismong involved na doon. Human rights ang kaharap mo kasi child abuse ka na agad. Napasama ka. Alam mo, naliwanagan lang yung most of the people around sa ating mga netizen. Kasi nga, sokmed ang tawag. Kasi nga, tulad ko, nagbigay rin ako ng mga video na yung side ng gwardiya. Kaya yung ibang tao, ayaw nga, ganun na. At yung mga nasa government agency natin, nagkakaroon na rin ng tinatawag na neutral na kuwan. Hindi tulad nung una na talaga yung babae ang kanilang kuwan na feeling nila, bumaha nga yung tulong ng babae. Yung gwardiya, wala lang. Siya pa ngayon ang may kaso in case kung talagang, kasi ride on yan eh. Ride on yung iba eh. Kasi viral nga eh. Ay, kasuhan mo yan. Nagkataon lang na, ayun nga, may kuwan din yung babae. O, di ba, ganon. So guys, I hope na maliwanag sa atin, lalo na yung mga mag-gwardiya pa lang o nag-duty na ng gwardiya na hindi nila alam kung ay mapapasama pala tayo nito. So yung video na yan, ayan guys,
Panoorin nyo yan, wala nanonood dyan, 2 years na yan, wala nanonood. Para makatulong sa inyo kung ano yung tinatawag na blocking offense, okay? Pasikretong ganti, okay? So, I hope guys na nagbigay sa inyo ng liwanag itong video na to. Kung naliwanagan kayo guys, makahingi ng like. Ngayon, kung nalabuhan naman kayo, nainis kayo sa akin, naguluhan kayo sa mga sinasabi ko, dislike the video guys, marami na. Pipindutin nyo yung dislike, gano'n, no? Dislike na, di ba? So, kung kayo po ay bago pa lang sa channel ko at napadalaw ngayon, I hope na mabigyan nyo ng subscribe guys sa yung ating channel. Ayan, maparami ng konti yung subscriber at notification bell guys. Huwag nyo kalimutan. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye. Lalaki ako ha. Lalaki may nag-comment sa akin na parang tumboy yata. Ano ba? Kasi baka buhok. Lalaki po ako. May anak asawa po ako. Bye-bye guys. Bye-bye.